Okay. Magsuri nga kayong mabuti sa inyong mga sarili. Magsuri nga kayong mabuti sa inyong mga sarili. Baka inaakala nyo kayo nakatayo sa bato, ngunit hindi na pala. Magpanalangyanan kayo at magmahalan. Matutunan ninyong maging mahinahon sa bawat sandali at mapagpigil sa sarili. Magmalasakitan kayo sa isa't isa. Bigyan ninyo ng daan ang aking galit. Morning mga kapatid. Malasakit sa isa't isa. Sandali ah. Alam nyo, napakapalad natin eh. Napakabuti ng Diyos natin. Pag nag-worship ang Palatio Church, mararanasan mo yung sikay na glory. Pag ang isang iglesia hindi tinayo ng Diyos, walang sikay na glory yun eh. Ikabod ang tawag doon. Pero nararanasan natin eh, sa Espiritu at katotohanan, nakakasamba tayong labas sa Diyos at hinihingi na ng Diyos yung pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi nyo napapansin na nare-revive ang iglesia natin? Nagkakaroon ng udyok ang Espiritu Santo sa bawat isa magpakabanal-banal. Kung kayo updated kayo sa mga international news sa internet, last 2 weeks ago, alam niyo yung sa lugar ng Hana, Wyoming, talagang ini-implement na doon ang RFID. Ang dami nagre-reklamo mga pamilya. Hindi sila papayag. Ang nilalagyan lang nila ng RFID, yung aso nila, pusa, gagawin nila hayop ang mga tao doon. Sabi, kaso batas na yun eh. Obamacare yun eh. So, mandatory yung lugar ng John Jay School sa San Antonio, Texas. Talagang mandatory, lahat ng estudyante, tatatakan ka ng RFID, hindi ka pwede makapasok sa library, makapasok sa gate, makakain sa kantin, kasama sa, nang walang RFID. So ano ibig sabihin nito? Pag na full blown na yan, magra-rapture muna. So, konti pa lang naman sa United States ang nagiging mandatory. Pero nandun may isang pamilya doon, yung Hernandez family, nagre-reklamo sila. Tumatawag sila ng support sa lahat ng Kristiyano ng US. Pigilan to. Eh, ang mangyayari dyan, may mga beheaded eh. Gumagawa ng guillotine. Lugar ng Arkansas, Louisiana, may mga guillotine, 2,000 guillotine. Yung pamputol ng leeg, pag mababasa mo sa Revelation, at nakita ko ang mga beheaded na hindi nagpatatak ng 666, na si Kristo ang kanilang tinanggap. Eh, malapit na yun, mabibeheaded na yung mga nandun, mai-imprison, yung PEMA camp. Kung alam niyo yung PEMA camp, ang dami-dami itong bakanteng lugar ng kulungan at saka mga parang ataol na 6 ang kasya. Napakatindi na ngayon mga kapatid. Magra-rapture na, any moment rapture. Kaya hindi nyo napapansin, binabanal tayo. Nakakatakot na maiwan. Nakakatakot na hindi makipagkaisa sa iglesia. Kasi yan ang talagang hinasabi ng Diyos eh. Babasahin ko uli sa inyo na yung iglesia nagkakaisa sa Espiritu, pinagpapala at ang buhay na walang hanggan malapit na. Psalm 133. Hinahanap na ng Diyos sa atin yung tunay na pagmamahalan. Yung pagmamalasakitan, praying one to another. Para walang mawalay sa Diyos. Pag nahiwalay kayo sa Palatio, nahiwalay na kayo sa Diyos. Kapag nami-maintain kayo ng Diyos sa Palatio, ibig sabihin nasa Diyos ka. Kaya nga nagpapakita siya ng ebidensya, sikay na glory. At ebidensya na nagbabago na ang iglesia. Nagkakaroon ng kabanalan. Ito kailangan ma-meet natin eh. Ito yung pag-akyat ng pananampalataya, magkakaisa tayong lahat in union with Jesus Christ. Babasahin ko sa inyo ha. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ganito ang nangyari sa LCJ Ministry. Hindi magkaisa. Wala pa nung pamunuan ni na Brother Ross, ni Brad, hindi na magkaisa. Ito na yung ipinaglabang ko nung araw. Hanggang sa natira yung tatlo, hindi pa rin nagkaisa. Tayo na lang ang nalalabi na kailangan magkaisa. Buong-buo na ngayong ginagawa ng Diyos sa Palatio ang pagkilos ng Espiritu Santo para magkabuklog na tayo sa pagkakaisa. Hindi magawa ng Diyos eh. Yung pagkakaisa nung araw, nung may 4
bishop, nung may 3 bishop, ngayon isa na lang ako na lang ang nalalari. At ginagawa na ng Diyos ngayon ang pagkakaisa sa atin. Hindi na napapansin. Nauudyukan kayo ng Espiritu Santo. Nung araw, walang dumarating ditong maagap. Late lagi. Eh ngayon, halos lahat ng majority dumarating na maagap at nagkakaroon ng pagbabago ng kabanalan. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. So mula sa ulo hanggang sa baba, pinagpapala tayo ng Diyos. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. So ang pagpapala, ipinarating na ano yung pagpapala? Sa makatwid bagay, ang buhay na magpakailan paman. So eternal life ang pagpapala. Ito ang tinatarget natin. Ito yung inaasam at pangarap natin dati, yung buhay na walang hanggan. At malapit nang ibigay ito sa mga magkakapatid na nagkakaisa. So magkakaisa tayo lahat to pray one to another at magkakaroon na ng tunay na pagsisisi. There will be a repressing na gagawin ng Diyos sa mga tunay na nagsisisi. Hinahanapan tayo ng Diyos ng tunay na pagsisisi lahat. Sabi ng Acts 3:19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawaan, times of repressing, mula sa harapan ng Panginoon. So gagawa ng repressing ang Diyos. Tignan niyo yung mga computer, kahit yung computer dapat i-repress mo para tumakbo ng maayos Hindi mo mapapansin pag ikinilik mo yung kanan, lalabas doon, repress. Inire-repress natin ng computer para gumana ng maganda. Yun ang ginagawa ng Diyos ngayon sa atin. Nire-repress ang bawat isa para gumana ng maganda. Nauudyo ka ng bawat isa ng Espiritu Santo na mag-worship talaga. Dumating na maaga, magpakabanal-banal, magpakalinis-linis, magpakatatag sa pananampalataya. Huwag ihiwalay kayo sa akin. Kasi, pag kayo humiwalay sa isinugo, na-disgrasya. Alam niyo ba kung ano ang karakter ng isinugo? Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kapatid. Ito yung karakter ng mga anointed ng Diyos. Kayo ba nagawa niyo na? Isang beses yung 1 John 3:16. 1 John 3:16, basahin ko. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Alam nyo, magpapatotoo ko, nagawa ko yan. Nung naroon ako kay Pastor Phil, itinaya ko buhay ko dyan. Kina Per, kina Edith, kina Delma. Talagang inalis ako ni Pastor Phil. Inilagay ako sa School of Praise ni Brother Manny. Nung pala may plano sa akin. Yung iniligtas ko palang kaguluhan na yun, yun ang ibibigay sa akin. Kaya sabi ni Brother Manny, Pastor ka. May mga member ka, ibibigay ng Diyos sa'yo. Tapos, pumunta sa akin yan. At sabi ni Pastor Phil, sino yung gustong lumaya sa inyo? Pwede kayong pumunta kahit kanino. Umalis silang lahat, nagpunta sa akin. Nung pala, so naging pastor ako noon. Wala pang prophet noon Nagwo-worship pa kami doon, gabi alas 7. Hanggang sa nagbigay ng prophet na establish na yun ng church. Yung pangalawa, na ibinigay ko ang buhay ko kay Alex, si Brother Ross na pastor ko noon. Itinaya ko rin ang buhay ko dyan kay Alex. Kaya lang si Alex, ito wala napariwara, wala tayong magagawa Nag-preach ako noon, natatandaan nyo yun, yung retreat tong araw. Ipinagtanggol ko si Alex kasi pinaghihiwalay ni Brother Ross sa mag-asawa. Itinaya, kilala nyo si Aquila at si Priscilla. Itinaya ni Aquila at Priscilla ang buhay niya kay Paul. Basahin ko sa inyo, Romans 16. Romans 16:3-4. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Kaya mo ba ibigay yung buhay mo sa kapatid? Kaya sabi magmahalan tayo Naibigay mo ba? At ang huling-huli, ang pangatlong pagbibigay ng buhay ko kay Luz, sa pamilya ni Luz, kay Arsi, kay Magno. Itinaya ko buhay ko dyan, ililigtas ko ang mga kawawa sa loob ng iglesia na ang mga pinuno masama. Nasa Psalm yan Psalm 18 yata o 28.
Psalm 28, 8 to 9. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan at siya'y kuta ng kaligtasan sa kanyang pinahiran ng langis. So yung mga anointed of God, yun ang kuta ng kaligtasan ng iglesia. Sasama ka doon sa isinugo. Huwag kang sasama doon sa hindi isinugo. Sa isinugo. Bakit? Iligtas mo ang iyong bayan at pagpalain mo ang iyong pamana. Naging pastor ka rin naman nila at alalayan mo sila magpakialanman. So may responsibility ang pastor na pangalagaan ng kawan na iligtas sa mga mapang-aping kamay ng mga pastor ng iglesia. Ito sa 18 meron din. Psalm 18:25 to 28. Sa mahabagin, pakilala kang mahabagin. Sa mga sakdal na tao, pakilala kang sakdal. Sa dalisay, pakilala kang dalisay. At sa matigas na loob, pakilala kang mapagmatigas. Alam nyo, ginawa ko rin to. Yung matitigas na bishop nung araw, nagpakilala rin akong matigas. Talagang ipinaglaban ko pananampalataya. Sapagkat iyong ililigtas ang napipighating bayan. So pag ikaw isinugo ng Diyos, anointed ka, ililigtas mo yung bayan na pipighati. Alam niyo ba mga naging members ni David nung araw? Yung mga napighati, yung in-excommunicate ni Saul, yung pinarusahan ni Saul, yun ang sumunod kay David. Nangyari nga yan eh, nag-reply yan eh, history repeat itself eh. Ang naging mga member ko, yung pinalayas ni Saul. Yung mga naging member ko, yung pinalayas ni Naelmo, pinalayas ni Pastor P, at pinalayas ni Brother Tos. Doon yung mapapansin yung linya ng pagkakaroon, si David ang talagang pastor ng Diyos eh. Nagagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya kay Solomon eh, gayahin mo yung amang si David. Siya ang pastor ko mula sa puso ko. Kasi nakikita ng Diyos ang tunay na pastor eh. Itataya niya buhay niya para sa bayan ng Diyos. Acts 28:20. Pero kapag hireling, pababayaan ng pastor yan. Nakainin ng ahas, danggitin ng demonyo. Pababayaan yan, hindi niya mamahalin. Hireling siya eh. Pero ang tunay na pastor, ililigtas niya yung napipighating bayan sa masasamang kamay. Ito yung sabi kasi ng Diyos eh. Yan ang ibinigay sa amin eh, na responsibility. Pangalagaan ng kawan ng Diyos. Basahin ko sa inyo ha. Acts 20:28-30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano pakakain mo? Aral ni Kristo, revelation ng Panginoong Jesus. Yung utos ng Panginoong Jesus, di kahit magtuturo ng false teaching. Aking talastas na pag-alis ko'y magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kukuha ito ng mga alagad sa gusto nila. Aakitin yung iba. Yung mga nasa Diyos, hindi nila makakasama. Tatakas pa nga eh. Sabi sa John 15 eh. Meron kasi mga pastor na hindi tunay na pastor na aalisin ng Diyos yun eh. Ililipat sa tunay na pastor. Ganon ang ginagawa ng iglesia, ng Diyos sa iglesia. Nagkakaroon ng parang evolution ng pagbabago na nakikita ng Diyos yung mga tunay na tupa, aalagaan niya to. Sabi yun sa Ezekiel 34 eh, hindi nakakalat ang akin, aalisin ko sila sa masasamang mga pastor. Kaya may mga anointed eh, may mga sinusugo. Kaya may pagkakasugo, para na sa ganon, tunay na galing sa Diyos yun. Hindi minana lang, kundi isinugo ng Diyos. At ang magsusugo, ang Panginoong Hesus, sa apostol. Ang apostol magsusugo ng mga obispo. Magsusugo siya. So doon makita yung authority ng pagsusugo. Huwag kayong ihiwalay sa mga isinugo. Kasi yun ang sikreto eh.
Pagpalain mo yung isinugo, suportahan mo yung isinugo para ang pangalan mo nasa aklat ng buhay. Philippians 4:3. Oo, ay pinamamanhik ko din naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito. Sapagkat sila'y nagpagan na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Pag sinuportahan mo isinugo ang apostol, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nung mabasa ko to, naging revelation sa akin yun. Si Brother Manny, susuportahan ko all the way through. Kahit mamatay ako sa iglesyang ito, si Brother Manny susundin ko. Kaya ginawa ko Secretary General ni Brother Manny. Alam niyo ba na sabi ni Brother Manny, hindi natin pwedeng sabihin ito sa iglesia na ikaw ang Secretary General. Ililihim natin ito, galit na galit sa'yo si Pilipit, si Toteng. Gustong-gusto nila yung Executive Secretary kasi parang ang little president eh. Ikaw yung little apostle eh. Nakita mo sa mga kahit anong gobyerno, kapag yung Secretary na Presidente, in the absence of President, yung Secretary pumapapil. Ganun talaga eh. Kasi ang Secretary nakakaalam ng gagawin ng apostol eh. Kaya may authority binibigay. Hindi natin ito pwede sabihin, kikilos tayo ng lihim. Kaya ang iglesia no, kamilis ng palihim eh. Kaya pag ako nagpapatawag ng meeting sa mga bishop noon, napagkakamalan ako ni Pastor Phil, ano otoridad mo? Kasi minsan nakakalimutan ko eh. Pag natatawag ako ng meeting, hindi niya alam, palihim kasi. Kasi kung ibubunyag na ako yung executive secretary, mag-aaway-aaway eh. Kasi galit nga sa akin itong mga ito eh. Ibinubulgar ko lahat ng kamalian ng iglesia eh. Ako yung parang si John the Baptist na sumisigaw sa ilang eh. Kaya madalas ako magulpo eh. Madalas ako mapagkamala na ma-wanted ako, dead or alive. Pero kung makakampi ko ang Diyos at ang prinsipyo ko, naging prinsipyo ko na yun eh. Naaalagaan ko ang mga kawan ng Diyos, naaapihin. Kaya ayaw mamanok Soro. Ako si Soro. Talagang malungkot ang buhay ko. Samantalang yung iba na minamahal mo talaga, gusto pang umiiwanan ka. At tulad ni Alex, nung ipagtanggol ko yan si Alex kay Brother Ross, talagang pinalayas kami sa baras. Pagkatapos ng ito, nagawa pa rin niya ako sa tadyakan sa likod. Minahal ni Kristo lahat ng apostol, pero tinadyakan pa rin siya ni Judas. Minahal ni Moses ang bayan ng Israel, pero tinadyakan siya ni Kore, ni Datan, ni Abiram. Ganun talaga eh. Si Jesus Christ, minahal niya ang kanyang bayan, pero pinapakoy siya sa krus. Ganun talaga eh. Kung sino yung mga minamahal mo, yung patatadyak sa iyo. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ang iglesia natin, dinadala tayo sa pagsisisi. Sinasabi ng 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking bayan, kasi ang Diyos laging tumitingin sa bayan. Kaya sabi doon sa Psalm 80 tsaka 28, di ba't naging pastor ka rin ng iyong bayan? Pangalagaan mo sila. Alagaan mo ang aking bayan, Acts 20:28. Alagaan mo ang aking kawan. Pagkat may lalabas na mga lobo eh. Kukuha ng mga alagad dito eh. Mga alipores ni taning to eh. Alam niyo ba ngayon yung tinatawag na North American Union? Kasama din ng Canada, US at Mexico. At yung Asian Union, meron na rin. African Union, meron. European Union. Darating araw, mag-merge sila lahat as a one-world government. Eh sa ngayon, pusto siya. Ang Mexico, alam nyo, ginagamit na yung RFID sa mga pulis. Para anti-terrorism daw. Sa US naman, ginagamit ng iba. Sabi nila, napakaganda eh. Kasi halimbawa, na-aksidente ka, wala kang pitaka, wala kang ID, walang credit card. Yung RFID, kumpleto informasyon eh. Pati yung history ng medical history mo nandun. Hindi nila alam, yun yung tatak ng 666. Pag natatakam ka, wala na. Kaya nakikipaglaban ngayon ng mga pamilya. Isa yung lumantad, yung pamilya Hernandez. Yung kasama yung anak niya, sa bagay, hindi pa naman yung microchip, ID pa lang. Sa mga eskwelahan, ID pa lang. Dati barcode lang eh. Ngayon, pag nandun na eh, buo na eh, yung RFID. Papasok ka lang sa supermarket, kukuha ka ng lahat ng pagkain gusto mo doon, i-record yun ng computer, pati yung mo, kung kailan yung consumption date, kung kailan naman nagtarde, kung magkano. Tapos lalabas ka lang sa gate na dadaanan mo, computer na, kukunin mo yung resibo, tapos na. Ganun, kadali, ang dali-dali. Ganun, nangyayari na ngayon yan sa US. Kaya nakakatakot na maiwan mga kapatid. Kung sabi ng Diyos, kung magpapakumbaba tayo, babasahin ko Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan
magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad. Aking ang didinggin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, patatawarin ang lahat ng, kahit ano ka pa, kahit tomboy ka, bakla ka, rapist ka, killer ka, pag lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka. Pag pinatawad ka ng Diyos, sasampalataya ka, magiging bago ka nila lang. Hindi ka na bakla, hindi ka na tomboy, by faith. Kasi sa isip lang naman yan eh, deception yan eh. Katulad nung kapatid ng Padilla, sino ba yun? Naging bakla. Yung kumuha ng mariposa na, si Bibi Gandangari. Pumasok sa isip niya, sabi ni Taneng, bakla ka. Sabi niya, bakla nga ako. Di bakla ka, kasi kung ano yung nasa isip mo, ganun ka eh. Sabi sa Proverbs 23:7. Hindi niya nilabanan yung masamang espiritu eh. Pag sinabi sa'yo, tomboy ka. Oh, tomboy nga ako nung araw. Ngayon, nagsisina ako. Hindi na ako tomboy. Because I am a new creature. Kasi kung ano yung nasa isip mo, katulad ko, ang inilagay ng Diyos sa isip ko, ipagtanggol ko bayan ng Diyos eh. Kaya yun ako. Yun ang role ko sa iglesia. Kaya ilan na yung mga nadisgrasya mga bishop na ipinagtanggol ako na bakit? Ang gusto ko lang ipagtanggol ang bayan ng Diyos sa mga api. Naging para akong hero rito ng CJ eh. Kada ako may ipagtatanggol, nagkakaroon ng kaguluhan. Basahin ko muna yung 23:7 ha. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ganun siya. Ang gagawin nito na isasaksak sa isip mo eh, bakla ka. Pag tinanggap mo yun, ay bakla nga ako. Eh di bakla ka, tomboy ka. Eh di tomboy ka, tinanggap mo eh. Kung ang tinanggap mo sana, bago kang nilalang, ang dating bagay wala na. So, lalaki ka na ngayon, babae ka na talaga. It is by faith. Yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Yun ang pagsisisi. Magsisisi ka, magbabago ka ng isip, nagbago ka ng nilalang. Walang nilikha ang Diyos na tomboy o bakla. Wala. At nilikha niya si Eva, babae, at si Adan ng lalaki. Walang sinabing lumikha ang Diyos ng tomboy o bakla. Yun ay influence ng kapaligiran at saka psychological ano yan eh. Ang pagtatanim ni tanim sa isip. Kasi kung ano yung tinanggap mo, kung ano iniisip mo sa loob ka, ganun ka, sabi ng Bible. Kung ano iniisip mo, di ganun ka, anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Malakas ka, malakas ka. Mananampalataya ka, mananampalataya. Kung ano yung iniisip mo, by your words, you shall be justified. By your words, you shall be condemned. It is done unto you as you believe. Naniniwala ka bago ka nila lang, bago ka. Naniniwala ka ang Espiritu Santo nasa iyo. It is by faith. Kikilos sa pananampalataya. Pakikilusin mo yung pananampalataya. Hindi yung damdamin o kaisipan ng tao, kundi pananampalataya. The just shall live by faith. And anything that is out of faith is a sin. Kailangan ang susundin mo word of God. Kahit anong sitwasyon, Panginoon, ano bang sitwasyon to na daanan ko? Anong word of God dito? O pag sinabi sa'yo ng Espiritu, nasa word, o di i-apply mo agad sa buhay mo by faith, yun. Napakadaling mabuhay sa Diyos. Mananampalataya ka lang. I-apply mo ang word of God sa buhay mo. 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw ng Diyos na may maiwan sa FCJ Ministry ng Palatio. Kaya nga dumaan tayo sa sa baptism of fire eh. Yung ginagawa ng karpintero, yung mga mason, pag nagpapalitada sila ng pader, inaalis nila yung malalaking bato sa buhangin. Ang bato sa buhangin, bibistayin yun. Pag bibistayin nun, tatapon yung mga bato, yung mga pinong-pino lang na refine. Naging alagad na disciple na refine na, naturuan na, umiinom sa pamamagitan ng kamay, hindi ng dila. So lahat ng tunay na Kristiyano nasa palatio, yun ang mananatiling pagpapalain ng Diyos. Yun ang ililigtas eh. So ayaw ng Diyos na may maiwan sa palatio. So magkaisa tayo, sabi napakagandang pagmasdan yung nagkakaisa. Naaabutin natin ang buong kapuspusan ng pananampalataya. Ephesians 4:13. Alam nyo, ito yung target kasi ng New World Government eh.
Kung kilala nyo to si Russo, si Aaron Russo, kaibigan to ni Nicholas Rockefeller, sinabi ni Rockefeller sa kanya, ang plano kasi namin, lalagyan ng RFID ang lahat ng tao sa buong mundo. Yun ang plano. Hindi na niya naging kaibigan. Umalis na siya sa pakikipagkaibigan. Ang Rockefeller, kontrolado niya ng mga oil. Ano? Lahat ng tungkol sa oil, ang mga Carnegies, kontrolado niya lahat. Kukunting tao lang ang kumukontrol sa mundo. Nung malaman niya, well, in-expose niya ngayon. Malapit na eh. Malapit na yung RFID. Sa Mexico, yung Solicitor General nag-uusapang magpalagay ng RFID. Ang reason niya, para madaling madakip ang mga kriminal. Totoo naman talaga eh. Kasi kahit ka sa magpunta, may GPS yun eh. Global Positioning System. Noong araw, para magkaroon kayo ng idea sa RFID, ang RFID parang barcode din yan eh. Ini-scan niya ng mga scanner. Yan ay nakalagay lang sa mga aeroplano noong araw. Military yan eh, sa mga rider ng military. Malalaman ng military kung ano yung aeroplano na yun, kanila ba o kalaban. Dahil doon sa RFID. Hanggang sa inilagay na yan sa mga produkto, damit, pantalon, tapos in-apply nila sa mga hayop, sa pusa. Tapos ngayon gusto nila i-apply sa tao. Pag nawala yung anak mo, wala yung makikita. Kaso alipin eh. Against, violation ng human rights, wala kang privacy. Alam kung saan ka nandun. Alam kung ano ginagamit mong computer. Alam kung ano mobile mo. Alam kung saan ka nandun. Wala na eh. We are being, or seeing ay na nga ngayon. Nakikita na lahat. At napakalapit na rapture mga kapatid. Pag yan ay lumaganap na ng todo at hindi na matitiis ng charge, kukunin na ang charge. Sa US nga, nandun na. Nagtatawag na sila ng mga coalition eh. Para labanan. Kaso batas eh. Obamacare eh. Ang hirap labanan ng... At ikukulong ka. Doon sa Hana, Wyoming, meron doon mga nagtatrabaho na binigyan na ng warning. Pag hindi kayo nagpalagay ng RFID, tanggal kayo sa trabaho. Mapipilitan ka magpalagay ng RFID, tanggal sa trabaho eh. No one can buy, no one can sell without the market. Yung mga bata nga doon sa Texas eh, San Antonio, Texas eh, pag hindi nagpalagay ng RFID, bagamat hindi pa microchip sa ID pa lang, hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka makakabili sa kantin. Hindi ka makakapasok ng gate. Kasi yun ang magbubukas ng gate eh, yung RFID. Yung kotse ngayon. Yung mga kotse ngayon, nakadesign na rin doon. Itatapat mo lang yung kamay mo, makikilala ka nung password ng kotse mo, bubukas ang pinto. Lahat ng bagay ngayon, napakabilis na ng pangyayari sa taas ng technological na nagaganap. Pero ang mabuting balita, kapag nabuo na ng nabuo ang iglesia, rarapturein tayo bago dumating yun. Ephesians 4:13. Kaya ito yung pagkaisahan natin eh. Ephesians 4:13. Hanggang abutin natin lahat ng member ng LCJ Ministry ng Palatiw. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ano pagkakaisa ng pananampalataya? Pagpapakabanal. Pagsunod sa lahat ng utos ni Kristo. Magkaisa na tayo. Nakita ko nagkakaisa na nga eh. Meron pa rin konti. Konti na lang yun. Minor na lang. Majority nandun eh. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Magkakaroon ng spiritual growth. Kasi nung mag-born again tayo, baby tayo nung araw eh. So habang umiinom ka ng gatas na salita na niyo, kumakain ka ng karne, palaki ka ng palaki. Yung hanggang sa paglaki ng kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kasi si Kristo, siya yung salita ng Diyos eh. Tayo, magiging salita ng Diyos pa lang eh. Kasi katawan tayo eh. Siya yung ulo, siya yung salita ng Diyos. So, bababa ngayon yung salita ng Diyos sa katawan. So, para yung ulo, yung katawan, salita na ng Diyos. So, aalisin na yung dating pagkatao natin. Hindi na tayo yung dating pagkatao natin. Kung tomboy ka nga, hindi ka na tomboy. Bakla ka, hindi ka na bakla. Killer ka, hindi ka na killer. Rapist ka, hindi ka na rapist. Bago ka ng nilalang. Mabubuhay ka ngayon sa muling pagkabuhay. So, pagbaba ng ulo, kasama yung katawan, mabubuo na ang katawan ni Kristo, pagbaba ni Kristo. At meron tayong faith. Hindi tayo mamamatay. Huwag niyong aalisin sa isip niyo, damdamin at puso niyo na hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin. Pero mayroong kailangan gawin. Magkaisa sa pananampalataya. Magpapakabanal-banal tayo, susunod tayo sa lahat ng kalooban ni Kristo. Luke 13:1-9. Mag-ingat tayo dito. Nang panahon ding ng yaon ay nagkaroon ng ilan na nagsisipagsabi sa kanya tungkol sa Galileo
na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang Galileyong ito ay higit ang pagka-makasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nagbata ng bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi dadapat malibang kayo'y magsipagsisi ay mamamatay kayong lahat sa ganun din paraan. Ang kagandahan kasi ng pagiging Kristiyano, ang tagapagligtas si Kristo. Kaya pag nasa katawan ka ni Kristo, nakakabit ka sa ulo, ililigtas ka ni Kristo. Sabi sa 1 Timothy 4:10 yan eh. Ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat ng tao. At ang mananampalataya, si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Ephesians 4:23. So kung nasa katawan ka talaga na isinugo ang pinuno, siguradong ligtas ka. Ephesians 4:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So huwag kang aalis doon sa katawan. Huwag kayong ihiwalay sa akin. Natatandaan niyo ba yung sabi ni Moses nung sumamba sa Diyos-Diyosan ng Israel? Sabi ni Moses, lahat ng nasa Diyos, lumapit sa akin. Huwag kayong ihiwalay sa akin. Natatandaan niyo ba si Brother Manny noon? Sabihin, lumapit kayo sa akin. Huwag kayong ihiwalay sa akin. Kahit sino obispo ninyo, basta't nandun ako, nawala na si Brother Manny. So, yung mga anointed lang na isinugo lang talaga, ang merong karapatan. So, kayong ihiwalay sa akin. Pag umiwalay kayo sa akin, nakahiwalay kayo kay Brother Manny, nakahiwalay kayo kay Cristo, nakahiwalay kayo sa Ama. Yun ang root of authority, hindi maaalis yun eh. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Timothy 4:10. Sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami, nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So lamang na lamang ang sumasampalataya, may tagapagligtas talaga si Kristo. Tiyakin mo nga lang na you have in union with Jesus Christ. Nakasama ka doon sa katawang itinayo. Kasi baliwala ang iglesia hindi itinayo ng Diyos. Sabi sa Psalm 127. Kailangan may apostol, may propeta, may evangelista, may pastor, mayroong tongues. Yun ang sinasabi sa 1 Corinthians 12:28. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit ang sipag-sipag pa ng bantay dyan, ang agap-agap. Talagang akala mo, talagang sakripisyo, hindi naman tinayo ng Diyos. So walang saysay. Ang ibinibili lang ng Diyos na kanyang iglesia, yung itinayo niya. Ano ba itinayo ng Diyos? Ang LCJ Ministry. Si Brother Manny ang apostol. May obispo, may mga pastor, may executive secretary. So, yun ang iglesia na itinayo ni Brother Manny. So, ang narabi na lang yung executive secretary. So, buo pa rin ang iglesia. Nasa kamay lang ng Diyos si Brother. Buo pa rin. Humiwalay ka doon sa executive secretary. Hindi ka kasama sa iglesia. Kailangan nakadikit ka sa executive secretary kasi yun ang binigay na kapangyarihan para bumuo ng iglesia. Ang nangyari nga, pumasok si Taning wala tayong magagawa, yun ang gusto nila Merong pagpapasya, bawat isa, mamili ka. Kaya pinapipili tayo na, ang pipiliin mo, Word of God. Huwag kang pipili ng hindi Word of God. Word of God piliin mo, yun ang magiging buhay mo. Sabi sa Deuteronomy. Aking 19-20, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. Sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, piliin mo ang buhay. Sino ba ang buhay? Jesus Christ is life. He is the way, the truth, and the life. So pipiliin mo, Word of God, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa Kanya. Sumama ka doon sa itinayo ng Diyos na iglesia. Lumakip ka sa Kanya kung saan nandun ang ulo na si Kristo. Merong apostol, may propeta, may evangelista, may pastor at guro.
At lumakit ka sa Kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So, sino na ang buhay natin ngayon? Ang Diyos na. Ang Word of God na ang buhay natin. Galatians 2:20. Tignan mo sa sarili mo. Kung magkakaisa tayo sa Galatians 2:20, bababa na ang Panginoon. Kompleto na bilang ng Palatio Church. Basahin ko Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. Yung lumang pagkatao natin, nung dati, yung ipinanganak kay Adan, yung laman, nakapako na sa krus kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay. So, hindi na nabubuhay yung lumang pagkatao. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, bago ka na ang Word of God na nag-ahari sa iyo. Si Kristo na nabubuhay sa iyo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon. So, ano ang ikinabubuhay mo ngayon? Pag binasa mo yung bukas, at ang kinabubuhay ko ngayon. At kada araw-araw mo babasahin ito, ngayon ang ngayon to. Sa laman, nabubuhay ka ngayon sa laman, sa katawan mong yan, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So sa pag-ibig ng Diyos sa atin, He gave His only begotten Son. Yun ang pag-ibig na tunay. Ibibigay mo yung buhay mo sa kaibigan mo, sa minamahal mo, sa kapatid mo. Ginawa ng Ama yun. Ginawa ni Kristo yun. Ginawa ko yun. Gagawin natin lahat yun. Ibibigay mo nga ang buhay. Basahin ko ulit sa inyo yung mga anointed. Ba't gano'n? Psalm 18, tsaka 28. Psalm 28:8-9. Ang Panginoon ay kanyang kalakasan at siya'y kuta ng kaligtasan sa kanyang pinahiran ng langis. Para makasigurado ka, kuta ng kaligtasan Yung pinahiran ng langis, si Brother Manny na isinugo. Yung isinugo ni Brother Manny. Yun ang anointed Si Kristo anointed, sinugo rin yan. Iligtas mo ang iyong bayan. So may utos sa mga isinugo ng Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. At pagpalain mo ang iyong pamana. Naging pastor ka naman nila at alalayan mo sila magpakailanman. So forever itong responsibility namin mga bishop. Kaya sabi, pakanin nyo ang aking kawan na binili ng sariling dugo. Binili. Binili ng Panginoong Hesus tayong iglesia. Kaya siya tagapagligtas ng iglesia. Bagamat ang Ama ang tagapagligtas, meron kasi maliligtas na hindi banal Sabi sa 22:30 ng Job. Dahil sa ating kalinisan, makapagliligtas ang Diyos ng hindi banal. Job 22:30. Kanyang ililigtas pati ng hindi banal. Oo, siya'y maliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay. Kaya yung mga anointed, yung mga sinugo, pag nag-pray yan, dinidinig ng Diyos ang panalangin. Nagkasala kasi si Aaron at saka si Miriam kay Moses, pinakialaman ni Miriam yung pag-aasawa ni Moses di nagkaketong, do not touch the anointed of the Lord. Nag-pray si Moses na huwag sa isper, because of the prayer nung isinugo. Ganun Kaya dinidinig ng Diyos ang mga dalangin ng isinugo. Kaya yung mga isinugo, nagpapakabanal-banal yan, nagpapakalinis. Bakit? Hindi didinggin ng Diyos ang panalangin ng masama. John 9:52. John 9:31 pala. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino man tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. So ang mga sinugo talaga ng Diyos, nabubuhay yan sa kabanalan. Kasi sinugo ka ng Diyos, tapos hindi ka mabubuhay. Paano na yung mga kawan mo? Paano yung member mo? Paano mo ipag-pray sa Diyos siya, hindi ka didinggil, masama ka? So yung tunay ng mga isinugo ng Diyos, dinidinig ng Diyos ang panalangin niya. Kaya patuloy tayo ngayon dinidinig ng Diyos. At ang isang panalangin ko, na hindi tayo mamamatay, maging panalangin nyo yan. Magkaisa tayo doon.
Kahit big time yun, mangyayari yun. Sabi ng Diyos, kung 2 o 3 sa lupa, ang magkaisa sa kanyang ibibigay. Sober pa tayo sa 2 at 3 eh. Kada kayo matutulog at gigising, ipapre-pray niyo yun. Panginoon, salamat po, buhay niyo po kami kukunin. Tuturuan niyo kaming mabuhay sa kabanalan. Kami lahat po ng Iglesia ng Palating, mabubuhay kami sa kabanalan. Hindi po kami mamamatay, buhay mo kaming kukunin in Jesus' name. Amen.